Hello, Rab Matubang, makinig ka ha, papayuhan kita. Kung gusto mo talagang pasikatin yung tatlong bata na yan, makinig ka sa payo ko ha. Ito, makakatulong to sa'yo. Kung gusto mong tulungan yung mga bata na yan, ugatin mo muna ang pinagmulan. Alamin mo muna, mula sa simula, hanggang sa matagpuan nyo sila, kung ano talaga ang tunay na kalagayan niyan mula nung bata hanggang sa ganyang edad. Ha? Mag-research muna kayo. Huwag kayong bara-bara, huwag kayong sugod na sugod. At alamin nyo muna kung tunay na may sakit yung mga bata na yan. At ang tingin ko dyan, mga normal. Walang mga sakit yan. Meron silang natural na ugali ng pagiging mahiyain talaga. May sariling mundo yung mga yan. Lalo pat sinasabi yung laki sa bundok. Hindi sila makihalubilo sa mga tao. Hindi sakit yan ganyan. Kaya wag kong mababalta na isang araw dinadala nyo yan sa albularyo ha. At chinecheck nyo kung may sakit ang atay, may sakit ang abdo, may sakit ang bato. Kasi lulublob nyo sa tubig na gagawin yung sirena. Ha? Wag nyo gagawin sa kanila yan. Alamin nyo ang tunay na dahilan. Dahil may narinig ako sa isang pinapanood ko, si Ma'am FMT, sa FMT channel, Defender ni Medit, na binabanat-banata naman ni Sangkay. Lintik talaga yung mga tao nyo. Labas ang komunidad nyo. Umuupak sa ibang community. Oy, Rab Matubang, Bal Santos, renda nyo nga mga tao nyo. Nakakalabas yan. Mga nauulol yan, labas ang community nyo. At sabi naman FMT, at ako ayunan ko rin yung ano yun kasi may nung grade 1 ako, may natatandaan ako nun May kaklase rin ako si Goryo, ganyan Laki ng katawan. Pero, tahimik. Mahihain din, hindi nakikipag-uusap. Ako lang kinakausap nun. Kasi magkatabi kami sa upuan. Tahimik talaga siya, pero pag tinanong mo, sasagot. Pag kinausap mo, sumasagot naman. Pero hindi siya mauunang magsalita. Normal siya. Wala siyang sira sa utak. At wala siyang sakit. Kaya lang, puro itlog ang ulam. Kasi nandun sila sa parting bukid sila, nag-aalaga silang itik. Yun ang kalikasan o yung kapaligiran na kalakihan niya. Nandun siya sa malayong lugar sa gitna ng bukid. Nag-aalaga silang itik, bibi, pato, manok. May ibon pa nga Kaya pag pumapasok yon, madaling araw pa lang lalakad na yon, papasok sa school. At ang ulam lagi nun ay itlog, nilagang itlog. Lunes, itlog ng itik, nilaga. Martes, itlog ng pato. Yung yung kulay puti na na bibe. Tapos Miyerkules, itlog ng manok. Huwebes, itlog ng gansa. Biyernes, itlog ng basta itlog ng basta itlog ng alagaan la. Yun na yun, hindi ko na matanda kung anong klaseng alagaan na yun. Tagal na nun grade 1 pa ako nun At yun, puro nilaga. Pero hindi siya nahiya. Kain na sa sulok, nakabalot sa dahon yung niya, yung pagkain niya. Basta nilagang itlog lagi yan. Iba-ibang klaseng itlog, pero puro nilaga, araw-araw. At kasakasalo ko yun. At yun ay ganyan, mahihain din. Pero lalaki yun. Pero kahit mahihain siya, hindi siya mabuli. Kasi nga malaki. Yan siguro, mga nabubuli yan, kasi mga babae, tsaka maliliit.
Eh si Gregorio, laki nun, laking bukid yun. Kaya kahit mahihiyain yun, hindi binubuli yun. Pag binuli nila yun eh, sa laki nun eh. Eh kami, mga grade 1 kami nun eh. Pinakamalaki sa amin yun. Pero kaedad namin. Pero malaki kasi malaki lahi nila. Tsaka nasa ano talaga sila. Pero mahihiyain talaga. Hindi talaga ano. At nung Christmas party, sabi ko ano kaya ulam nito. Kinausap ko naman. Nakakausap ko yun eh. Kinausap ko. Christmas party ngayon. Ano baon mo? Sabi niya itlog. Itlog na naman sabi ko. Itlog ng ano? Hindi ko alam kung anong itlog ang niluto ni tatay ko eh. Basta itlog. Pero special to. Sabi ko, special na itlog. Baka bagay. Bakit naging special? Tapos, basta mamaya, pagkain natin, bubuksan ko. Special yan. Pero itlog. Tapos, gulat. Ano ako, excited ako eh. Gusto ko nang makita yung itlog na special eh. Kasi lagi ko nakikita araw-araw, puro nilagang itlog. Kinabukasan, nilagang itlog. Hanggang Biyernes, nilagang itlog. Tapos, sabi ko, ano kaya special na itlog na yun? Tapos eto na kamo, nung tapos ng kain na, nakahilera kami doon sa gilid. Nakahilera na, nakagilid yung upuan, sa gilid ng ang gitna kasi, yun ang sayawan, tsaka yung mga palaro. Yan. Tapos lahat ng upuan, nakagilid. Di magkatabi pa rin kami. Tapos, tinanong ko siya, buksan natin baon mo. Sabi ko, siguro ang baon ko ng sausage eh. Yung sa lata, malaking lata ng sausage yung baon ko eh. Sabi ko, gusto palit tayo. Ayaw makipagpalit talaga ng ulam niya. Sabi, ngayon lang ako makakapag-ulam ng special na itlog. Papalitan mo pa. Sabi ko, hotdog naman to eh. Gusto ko makakain ng sausage naman to eh. Gusto ko makakain ng special na itlog naman. Hindi pa ako nakakatikim nun eh. Sabi, hindi. Ayoko. Ngayon lang din ako nalutuan ng special na itlog ng tatay ko. Tapos, papalitan pa. Ayaw talaga makapagpalit. Nahihiyain talaga. Kahit, sabi ko, sige na, bigyan na kita. Hindi, ayoko niyan. Tapos, nung binuklat namin yung nagbuklatan ng baon, binuklat niya. Special nga. Sabi ko, ano yan? Itlog. Sabi ko, alam ko itlog. Pero, paano naging special yan? Itlog na may sibuyas lang yan. Sabi niya, yun nga yung special dun eh. Ngayon nga lang, ngayon nga na ako pinagluto nito eh. Tapos, papalitan mo pa. Yun. Yung sinasabi ko sa inyo, may sariling mundo yung mga yan. At pagka na nila, hindi po pwedeng pilitin yan. Tsaka kahit anong pilit ko, palitan yung ulam niya. Pinapalitan ko ng sausage kasi itlog. Ayaw niya talaga. Kasi special nga naman eh, kasi may sibuyas na eh. Tapos prito pa. Sana pritong itlog na may sibuyas. Special na sa kanya yon. Kaya kayo, bago kayo humatol dyan sa mga bata na yan, na sinasabi nyong may sakit o tingin ko walang sakit. At si Ma'am FMT may kinuwento rin tungkol sa sa kakilala niya na pumunta raw sila sa si Ma'am FMT, saan ba yun? Sa handaan na talagang yung hindi talaga kumukuha ng pagkain hanggang sa hinatiran yun lang ng pagkain sa bahay. Ayun, ganun din yun. Kaya kayo, huwag kayo magmarunong. Rab matubang. Tsaka yung mga bataan mo. Natural na mahihiyain yung mga bata na yan. Sabi nga ni Ma'am FMT, kahit ano raw sarap ng pagkain do, kahit anong pagkain, talaga raw ayaw kumuha eh. Ayaw talagang tumayo sa pagkakaupo niya eh. Hanggang sa matapos yung handaan, hindi talaga kumain. At pagkaan daw yun, pag may dumarating na tao, at sa bahay yun, nahihiyang humarap sa mga tao. Pasok sa loob ng bahay. Meron talaga mga ganun. Hindi ko ganun sila eh. Sasabihin nyo na kagad, may sakit.
Kaya wag niyong ipapaalbularyo yan. Baka mamaya biglang ma-operahan sa abdo yan. Sinasabi ko sa'yo. Baka magkamali kayo ng ano dyan. Kung gusto nyong ano, para malaman nyo talaga, di papuntahan nyo muna ng ano, guidance counselor yan, o kaya psychiatrist, o kaya naman ay ano, yung ipa-psychological test nyo muna, o psychological check-up. Bago kayo humatol. Alamin nyo munang punot dulo, pinanggalingan yan. Yung puno, kung ano talagang naging ano yan, baka naman talagang mahihiyain lang talaga. Kasi ayon din sa vlog nyo, napapanood ko yan eh. Yung unang vlog, napapanood ko yan eh. Pangalawa, pangatlo, panood ko yan eh. Ngayon na nga lang na hindi ko pinapanood kasi dinadala nyo sa ilog, dinadala nyo sa SM. O ito na lang huli, yung pagkadala nyo sa SM na pinipilit nyo kumain. Di ba ayon sa vlog nyo, ayon sa nanay, pagka wala raw kayo, kinakain naman lang yung bigay nyo. Nagtatawa na, nagkakasayahan, tuwan-tuwa sa ibinigay nyo. Ibig sabihin, normal yan mga yan. Tsaka kita mo naman walang mga kadipe-diferensya. Talaga lang tahimik. At mahiyain talagang natural. Kaya huwag kayong humatol kagad na may sakit yan. Kung gusto nyong malaman, magsama kayo ng ano, kung gusto nyong tulungan, magsama kayo ng psychiatrist. Tulad nung guidance counselor namin ng elementary. Pagka nag-aaway kami, pag kami mga nag-aaway sa amin, may nagkakabuli, may nabubuli. Ayun. Subukan niyo, yung guidance counselor kasi namin, psychiatrist yun. Marunong sa mga ganyang kaso, ng mga binubuli, nabubuli, mga ganyang mga klase ng tao na tahimik, tapos pag binuli, biglang-bigla, sasabunutan kayo niyan. Yun namang iba, binubuli. Pag binuli, ayaw nang pumasok. Kaya alamin nyo muna. Hindi yung ganyan na kakabuisit kayo. Parang ano yan, parang isda yan eh. Subukin mo yung isdang nasa tubig. Iangat nyo. Lagay nyo sa walang tubig. Sisinghap-singhap yan. Hindi malaman ng isdang inalis sa tubig kung ano gagawin. Unti-unti nyo. Alamin yung puno kung bakit sila nagkaganyan. Mag-research kayo. Hindi yung gusto nyo dinala nyo sa syudad pagkatapos halos subuan nyo ng pagkain para kayong mga ano. Lumaki nga ng ganyan yan. Tapos yabang-yabang yun. Gusto nyo, ingungud-ngud nyo pa sa, gusto nyo pang isubo yung pagkain. Nahihiyang kumain ng silang kakain ng mag-isa. Yung pa kayong susubuan nyo. Tapos ang ang mga kaharap pa, may tato, may hikaw. Yung sombrero, baliktad. May ilang talaga yung mga bata, tapos ang daming camera. Tapos hindi sila sanay sa lugar. Tapos sinermonan nyo. Mga anak kayo ng tatay nyo. Nagmamagaling kayo. Gusto nyo kasi palakpakan kayo. Gusto nyo kasi hangaan kayo. Na yung mga batang mahiyain natakot sa tao bigla nyong napatino, bigla nyong napasunod sa gusto nyo. Yun ang gusto nyong mangyari. Mga mayayabang, puro pasikat. Ano? Huwag nyo kagad ialis sila sa environment na kinasanayan nila. Hindi yung basta-basta susulpot kayo dyan. Ibig nyo ba sabihin, kung mo tinutulungan nyo, isusumbat nyo na kagad dyan? Parang gusto nyo, kung mo nabigyan nyo ng konting tulong, ang gusto nyo, paikutin na sa palad yung kapalaran ng mga bata. Pag sinabi nyo kain, kain. Pag sinabi nyo lundag, lundag. Pag sinabi nyo ligo, ligo.
Ewan ko sa inyo. Bye-bye.